Kita ng News 5. Pakinggan po natin ha, may ads lang. Sir Jeremy Mavano, Miguel shoutout po. Ma'am Leticia Gutierrez, hello po. Riz Hope Mulin. May basbas ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagprotekta sa mga... Ayan na, ulitin ko mga kababayan. May basbas kay Pangulong Bongbong Marcos ang protektahan at tulungan ang mga biktima ni Digong. Nako, ito na nga mga kababayan. Si PBBM, gumalaw na nga. Si PBBM, tinupad na ang kanyang sinabi noon na hindi pwedeng papalagan ko yan. Sabi nga ni PBBM, kung ganon lang naman kadali at kabilis, bantaan ang buhay ng presidente, paano pa ang buhay ng ordinaryong mamamayan? So, eto na, mga kababayan. Ma'am Parisiana, hello po. Eto na nga, malaki ang pagkakaiba ng justice sa overseas, especially sa Netherlands, kahit anong gawin nila ng Marcos administration. Ano daw? Wala na yan. Rich Hope Mulin, hayaan mo na yung justice na sinasabi mo. Totoo talaga na magkaiba yung justice dyan sa Netherlands. Kaya nga kahit anong attempt ng kampo ni Digong na ipa-interim release, wala na yan. Hindi, kasi alam nyo yung ICC, sa totoo lang mga kababayan, hindi po yung ICC tanga na katulad sa mga DDS. Ang ICC po hindi nadala sa drama. Hindi kasi, ang batas kasi dyan sa Netherlands at batas sa Pilipinas, hindi kasi pwedeng sabihin mo hospital arrest, house arrest, walang ganyan dyan. Kasi mismong hospital nila may doktor. Kung may sakit ang nakakulong, doktor ang pumupunta, hindi ang nakakulong ang ibabiyahe. Walang ganon. Tama yan. Tama yung sabi nung DDS na malaki ang pagkakaiba ng justice. Totoo naman talaga. Hindi katulad to sa Pilipinas, katulad kay Gloria, may kasong plunder, nakagipit-gipit yung leeg. Tapos nung nabigyan ng pardon ni Digong, tinanggal yung bracket sa leeg. Absuelto na. Acquitted na. At magkaiba talaga ang justice sa ibang bansa, sa totoo lang, sa overseas. Kasi bakit? Only in the Philippines lang, nakita mo nang may kasong human trafficking at rape, tumakbong senador. Nakita mo na may kaso noon dahil sa pangungurakot, katulad sa PDAP, tumakbong senador. Di ba? Only in the Philippines. Kaya tama ka. Yung DDS na yon na nag-comment sa akin, anong pangalan nito? Si Rizy Hope Mulin. Nako. Tama yan. Ikaw lang siguro yung DDS na nagkamali ng pagsali ng grupo. Huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin yung kaalaman mo at katilinuhan mo na sumali ka sa grupo na yan. Masisira ang buhay mo. Mamumura lang kita. So ito, pakinggan nyo mga kababayan. May basbas ni Pangulong Bongbong Marcos na protektahan at tulungan ang witness at mga biktima ni Digong. Ito na nga yung sinabing papalagan ko yan. Di ba? Ma'am Queen Lioness, Ma'am Ana Estrabon, at kay Ma'am Ili de los Santos. Ito na. And kay Ma'am Maria Nocobales dyan sa USA. May love shoutout po. May basbas ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagprotekta sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi pa ng Malacanang, hindi man direkta, nakikipagtulungan na ang ating pamahalaan sa ICC. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent. Rinig niya. May basbas mula kay PBBM. So, ibig sabihin, tinutulungan na nga. So, once na tinutulungan, kasi nanawagan ng ICC na sa Pilipinas o Philippine government, iwasan nyo po na ang mga biktima at mga witness ay mapapahamak laban kay Digong kasi nakasaad doon sa ICC. Kaya hindi po, ang sabi ng ICC prosecutor mga kababayan, kaya po, gusto nila na i-block or harangin itong interim release ni Digong kasi delikado. Bakit? Ang anak ni Digong, Vice President, may power. At dati itong Army Reservist, pwede siyang ma-impluensya daw kasi. Tsaka yung anak niya, congressman. Yung isa, mayor. Kaya delikado
Hindi sabi ng ICC. Kaya isa yan sa kadahilanan na mababasura na naman ang kanyang interim release. Sayang na naman ang binayad. Actually, sabi nga ni Laila de Lima at ni Senator Antonio Trillanes, nagtrabaho lang naman si Koopman na 150 million a month. Sabi ni Gibson Maribao, kwento nyo na lang yan. Kwento nyo lang yan. Pa-victim, nakakatawa ka naman. Ako pa-victim? Bakit? Ako ba ang nakakulong para sabihing biktima ako? Poke ng ina. Ito. Marcel Halili. Marcel, ano pa ang sinabi ng palasyo kaugnay ng mga testigo laban kay dating Pangulong Duterte? GD, malinaw yung sinasabi ng palasyo, kapwa Pilipino ang mga tatayong testigo tungkol dito sa EJK issue o yung kaso na isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kapag kapwa Pilipino, kailangan daw itong tulungan. Ang sinasabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang sinasabi naman daw ng Commission on Human Rights ay katulad din ng stand ngayon ng gobyerno na kahit na ano pang circumstance nitong testigong ito, mapa-abroad man, mapa dito sa Pilipinas, kailangan silang bigyan ng proteksyon. At ito rin naman daw ang gustong mangyari ng Pangulong Bongbong Marcos, ang masiguro na mabigyan ng hustisya ang sino man na dapat makatanggap ng hustisya. Narinig nyo? Sana makamit ang hustisya ng sinuman ang makakakamit ng hustisya. Sino nga ba ang biktima? Alangan naman si Digong. Alangan naman si Digong ang kukuha ng hustisya dito. Si Digong nga yung nag-utos na ipapatay. So alam nyo na, sabotable na yun, mga kababayan. Alangan naman si Digong ang sinabi ni PBBM doon na makamit ni Digong ang hustisya. Si Digong nga, ang nag-utos na ipapatay. So, si Digong ang nag-utos, si Digong ang nakulong, si Digong na ngayon biktima. Parang baliktad naman siguro ang mundo. Yun po yun, mga kababayan. Continue. Sinasabi nga niya na hindi naman direktang nakikipagtulungan ang Malacanang sa International Criminal Court kahit pa binibigyan o bibigyan ng proteksyon ng Department of Justice ang mga testigong ito. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice they need. Patay! Ang tanging layunin at gawin ng government is to help the victim and protect the witnesses. Naku po! Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ako nagsabi sa inyo, di ba, sabi ni PBBM noon, ayaw naming tanggapin yung ICC pag nag-investigate. So, ibig sabihin, totoo nga yung sabi ni Bato na andito na yung ICC sa Pilipinas at naka-base sa Pasay. Nako, nagbago na nga. PBBM. Alam mo na, mga kababayan, kabahan na kayo. Alam nyo, sabi nga ng isang astrologer, no, napanood ko kanina sa balita, yung, alam mo yung mga tarot-tarot card, hindi ako naniniwala sa ganyan Kasi ang totoong swerte, trabaho ka. Kung hindi ka magtrabaho, wala kang swerte. Kung hindi ka marunong dumiskarte, wala kang swerte. Yon ang totoo. Hindi yung umasa ka lang sa swerte, yung taya ka ng loto, tapos hindi ka naman nananalo. O yung tinaya mo kung binili mo ng bigas, edi busog ka. So, sabi ng astrologer kanina, yung 2025 eclipse, yun na daw yung palatandaan ng pagbagsak ni Digong. Sabi nung astrologer, ano ba ibig sabihin ng astrologer? Yun yung mga, yung mga nagbe-base sila sa Year of the Dog, yung mga sudyak-sudyak, mga ganun, Year of the Cat, Year of the Tiger, mga astrologer yan. Yan yung mga nag-aaral pagdating sa yung kailan ang high tide, kailan ang low tide, kailan ang eclipse, kung may babagsak na comet, yung mga ganon. Yung 2025 eclipse daw, yun daw yung palatandaan at senyales na si Digong ay magda-downfall or downfall of Duterte. So, continue. At Maricel, may komento na ba ang palasyo sa pagtanggi ng gobyerno ng Australia na kupkupin ng dating Pangulo sakaling mapagbigyan ng ICC ang kanyang interim release?
Jiggy, sa ngayon wala pang ibinibigay na komento ang Malacanang tungkol dun sa sinasabi na pagtanggi ng pamahalaan ng Australia na tanggapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Although matatandaan natin na nitong mga napalipas na araw ay tinatanong din ng Malacanang Palace si Vice President Sara Duterte. Ayun, and kay Israel Lastorga, maraming salamat po sir or ma'am sa inyong super sticker. Thank you so much po. Kayo na lang nagpapaniwala kayo sa mga sarili ninyo. Sabi ni Edgar. Alam mo na Edgar, kayo lang din naman. Kung didiis ka man, nako. Ma'am Lily Tunini, maraming salamat din po sa iyong super sticker. Thank you so much po. Ayan, remit this Pordar, ibalik ang bitay sa mga magnanakaw na gobyerno. Mauna si Sara. Sa totoo lang, Race Hope Molini or Molin, kung ibalik natin ang bitay para sa mga magnanakaw na nasa gobyerno, mauna si Sara. Maniwala kay sa akin. Huwag mo nang pangarapin yan. Mawala yung idol mo. Reminis Hope Molini or Molin. Huwag mo nang pangarapin na ibalik ang bitay. Mauna si Sara. Wala nang impeachment. Bitay agad, mauna si Sara. Ano bang naging layunin niya sa pagbisita dyan sa Melbourne? Kung personal ba ito o pang-official daw na function ang ginawa dyan ni VP Sara? Because if it's official function, obligasyon daw ni VP Sara na magpaliwanag sa taong bayan kung ano yung kanyang mga accomplishments. Maliban dyan, wala nang idinagdag na pahayag pa ang Malacanang sa ngayon. Chigi? Sabi ni Fernand Bordios, kamukha mo talaga plato namin. Buti nga ako may kamukhang plato. Ikaw, bobo ka na, wala ka pang kamukha. Yeah? Mega love shoutout at kay team, ano ba to? RB Astrid. Ayan, mega love shoutout dyan sa New Jersey po. Ba't ako maniniwala sa'yo? Di naman kita pinapaniwala. Yeah? Pero ang katotohanan dyan, tanga ka lang. Ayan, and kay Ma'am Parisiana, maraming salamat po Ma'am Parisiana sa yung super sticker. Thank you so much po. Anong reaksyon ng Malacanang sa payag ni VP Sara na hindi siya pro-China at wala siyang kinikilingan na kahit anong bansa? Alam mo, ang sagot dyan, Gigi, ni Undersecretary Claire Castro, ang sigurado raw siya, si Pangulong Bongbong Marcos, pro-Philippines. At kapag daw pro-Philippines, malinaw din daw ang posisyon ng Administrasyong Marcos na kahit anong mangyari, wala siyang isusuko na anumang teritoryo ng Pilipinas sa kahit na anong bansa. Diba? Narinig nyo? Kapag nakipaglaban ka sa West Philippine Sea, ang totoo dyan, pro-Philippines ka. Yeah? Kapag wala kang pakialam sa West Philippine Sea, ibig sabihin, maka-China ka. Ngayon si Sara, wala daw siyang kinikilingan na bansa, wala daw siyang kinakampihan na bansa, kasi German naman siya, hindi naman siya Pinoy. Yeah? Wala siyang paki sa Pilipinas, wala siyang paki sa China, kasi German nga siya. Diba? Bakit natin pipilitin ng isang tao kung ayaw nga naman niyang magmalasakit sa bayan? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga sila tumatakbo para sa bayan. Tumatakbo sila para kumita. Bakit? Wala naman sila mga trabaho bukod sa pagiging ganyan. Ano ba mga trabaho nila? Ano ba mga negosyo nila? Wala. Kaya pag tinanong ninyo, kung pro-Philippines ba siya, pro-China ba siya, wala siyang pakialam dyan. Kasi German nga siya. Diba? Pangalawa, hindi po sila tumatakbo para sa taong bayan, tumatakbo po sila para yumaman. Kasi bakit? Wala naman silang Diyos mio, Marimar. Hindi mo na kailangan itanong, hindi mo na kailangan i-memorize yan. Sa madaling salita, si PBBM gumalaw na po. At ang sabi nga ni PBBM, papalagan ko yan. Ma'am Lynn Tamore, maraming salamat po ma'am sa iyong super chat. Thank you always. Salamat po ma'am sa yung super chat. Thank you so much po. So ito pa, continue. Narito ang bahagi ng pahayag ni Jose Castro. Ang tunay na Pilipino, umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa'yo. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop o sa malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa?
So, ang sabi nga ng Malacanang, ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas masahol pa sa hayop at sa malansang isda. Paano si Bato? Hindi alam kung ano ang title ng Lupang Hinirang at ang title ay Bayang Magiliw. Putang ina, wag na kayo magpolitiko, halatang halata na kayo. Mga DDS, hanggang ngayon ba, bungol at bulag pa rin ba kayo, mga putang ina ninyo? Tingnan nyo, Lupang Hinirang, tatawagin mong Bayang Magiliw, naging senador kang turing, tapos yung title ng national anthem, hindi nyo alam? My God. So, yun lang, mga kababayan. Klarong-klaro po. Hindi ba? Ikaw ba naman? Yung mga tumutulong sa ICC na Pilipino, pakantahin natin ng 1,000 times, Bayang Magiliw. Putang inang Bayang Magiliw, naging senador ka. Paano yung mga na-impluensyahan mo? Yung mga supporter mong bobo? Di, damay-damay na to. Tanga-tangahan lang. Sunod, mga kababayan. Ito, maganda ito, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo,